Sound. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat at medyo pinalitan natin yung oras natin ng session, ano, dati-dati 3 o'clock. Pero mas marami siguro tayong magagawa kung umaga tayo magsa-session. So, Secretary, proceed. Let's begin our 60-second regular session with an invocation and national anthem. Please all stand. The invocation will be led to us by Kagawad Leonardo Nicdao, to be followed by the singing of the national anthem. Okay. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka at pinasasalamatan para sa araw na ito. Ipinagpapasalamat po namin ang presensya ng bawat isa sa pagtitipon na ito. Muli kami po ay humingi ng gabay, kapatawaran, kalakasan at patuloy na pagpuspos ng biyaya upang patuloy naming kayanin at malampasan ang bawat pagsubok na kinakarap namin sa ngayon. Patawarin niyo po ang pagkukulang at kamalian ng bawat isa sa amin. Patuloy po ninyong linisin ang aming puso at kaluluwa nang kami mamuhay sa ngayon sa iyong mga aral. Pagpalainawa ninyo ang aming pagpupulong sa araw na ito. Bigyan po ninyo kami ng kaliwanagan upang maunawaan ang aming pag-uusapan. Ininginawa namin ito sa mapagmahal mong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alem, Angelenyos, impambansang lawiwi ng bansa tamong Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit mong pangaw, ay ginatang tudla at awit sa pagkayang minamahal. Ang isang patawat mo'y tagumpay na nagkinilig, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Luman ang araw ng walhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng bantay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. The 60-second regular session of the Barangay Council and joint special meeting with the Barangay Health Emergency Response Team, DILG contact tracers, and our health center and DOH representatives. The Honorable Punong Barangay Rodelio H. Mamak now presiding. Okay, good morning. Sec, can you please call the names of all the members of the council present? At roll call of barangay officials and guests, Kagawad Abel T. Reyes, Kagawad Fernando A. Yambao, Kagawad Arnold J. Ibay, Kagawad Joel C. Ocop, wala po siya, Kagawad Leonardo C. Nicdao, Kagawad Carlito M. Marcos, Kagawad Jennifer B. Balahadja, SK Chairperson Lionel G. Eliwalas, na operahan po siya. Our guests from our Rural Health Center, our midwife Liza Galang, our DILG contact tracers Mary Joy Franco, Rebecca Regala, Rufa May Pangilinan, Jamel Laksamana, and Nathaniel Malyari. So do we have a majority? Mr. Chairman, majority of the members of the Barangay Council are present. 61st regular session of Barangay Balibago. Okay. Incoming correspondence number 1, Memorandum number 574, series of 2021 dated March 19, 2021. Entitled, issued by Mayor Carmelo G. Lasatin, entitled Adoption of Executive Order number 05-2021, issued by the Office
of the governor reiterating the strict compliance with health and safety protocols and other related purposes. Okay, so actually nagkandak na tayo dito ng meeting with all the members of the security force ng ating barangay, Purok Leaders, Bantay Bayan, Exos, and the Barangay Council, explaining to them the importance of compliance pertaining to the health protocols, no? At saka yung curfew, liquor ban, and establishing barangay purok checkpoints dito sa atin. Pero yung iba kasi na misinterpret nila, no? Yung establishment ng checkpoints natin, it is not the same as the checkpoints that we have established last year na kung saan ay talagang nag-total lockdown tayo on the interior streets. Ngayon, ang purpose ng checkpoints natin is to limit the movement of persons, especially those who are not a resident of Barangay Balibago, no? Nakita kasi natin yung trend nitong COVID-19 na ito. Later on, pag-uusapan natin. Pero as far as Barangay Balibago is concerned, properly disseminated na yan. Yung memorandum ng yung executive order ng ating governor, Derta Pineda, and its adoption by the city mayor. So properly reiterated, properly explained na natin, and the day na nung March 20 ay implemented na natin yan. Not only during nighttime but during daytime. Kaya I am advising the sector leaders, yung barangay kagawad natin, to monitor your respective sectors, your respective purok leaders, and their Bantay Bayan and Exos if they are performing properly. Kasi baka mamaya sabihin na naman ng tao, ningas kugun lang kayo no? At nakikita naman natin na yung mga reaction ng tao sa social media. Minsan nakukon sila na na misinterpret nila. So there's a need na talagang kailangan i-explain dito mabuti, in details, para maintindihan lahat ng tao. Okay? Next. Next, incoming correspondence, IATF Resolution number 104, Series of 2021, dated March 20, 2021, placing the provinces, the National Capital Region, and the contiguous provinces of Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal, effective for the limited period of March 22, 2021 until April 4, 2021, subject to review upon expiration and further notice into Babol GCQ. And the provinces of Aurora, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales, Olongapo City, and including the city of Angeles under MGCQ from March 1 to March 31, 2021. But this is just a recommendation from the IATF, not yet approved by the President. Approved na ba yan? Okay, so we will follow. No? Whatever is the IATF said, it is the national government. So kailangan sumunod tayo dito. Kanya lang may mga anong tawag dito? Hindi it is totally different from the implementations last year as of now, na kung saan dito makikita natin pinoprotektahan nila yung ating economy. At the same time na hinihigpitan natin ng tao. Alam din naman natin na ang COVID-19 ay mobile din yan Pagka yung carrier kung saan nagpunta, yung mga na-expose kung saan nagpupunta, and so with the virus with them. Talagang doon nag-uumpisa, no?
Pero as of now, dito naman sa atin ay identified natin yung mga sources kung saan nanggagaling. So, dapat siguro tayo dito sa Balibago, kung saan ang pinagugatan, yun ang babalikan natin. Dapat yung mga ugat-ugat na yan matanggal yung mga yan, no? Kinaklasify ko nga yung Pero COVID mas marami siguro tayo magagawa kung umaga tayo magsasession. Natutubo yung secretary puno, parang COVID, no? Darating ang COVID, magba-branch out siya. Ang pinipik lang natin yung mga branches lang, yung mga na-identified natin ng mga nagkaroon nito. Pero yung pinanggalingan, sa akin, as of now, mukhang hindi natin alam kung mga pinag-uusapan ng mga national, mga local leaders natin sa mas mataas na antas ng gobyerno. As to those, against those, doon sa mga identified natin na pinanggagalingan ito. Okay? So, next. Next, privilege time. Anybody? None? Proceed. Calendar of business agenda for the day, letter G, number 1. Implementation of the memorandum of the city mayor adopting the executive order of the provincial governor on stringent health protocol. Item number 1. Barangay Balibago Executive Order number 10, kautusan sa pagbuo ng Barangay Balibago COVID-19 Monitoring Team na magpapatupad sa Memorandum number 574 na pinag-uutos ni Mayor Carmelo G. Lasatin Jr. at sa Executive Order number 05 2021 na pinag-utos ni Governor Dennis G. Pineda patungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng pangkalusugang protocols. Doon sa pinalabas na executive order ng ating governor, which was adopted by the city mayor, meron tayong 10 important matters doon na kailangang ipatupad. Una, minimum public health protocol, no? Pinaka-importante yan, pagsusuot ng face mask, face shield, temperature check at contact tracing. Pangalawa, yung stay at home, no? So doon sa mga minor de edad, sa local version, yung mga minor na edad 18 years old pababa at saka yung mga matatanda na 60 years old pataas, buntis at may mga sakit na kagaya ng diabetic, may heart ailment. Pero doon sa bagong pinalabas ng IATF, mukhang tumaas doon yung 65 years old. 65 years old, hindi 60 years old, di ba? Check ninyo yung one. Nabasa ko yun eh. Although the local government executives are given authority, di ba? So, yun, sa 65 kasi sa IATF, dito sa atin, sa local ay 60. So, ngayon, sino ipapatupad natin dyan? Sa local. Because the local executives are given an option to modify, kung ano yung gusto natin at nakikita ng mga local leaders natin na mas kailangan. So, therefore, dito sa atin sa Balibago, ang ipatutupad natin dito ay yung 18 years old pababa at saka yung 60 years old pataas. Okay? Person outside residence, ang pwede lang daw na makalabas. Kanya lang, dalawa lang. Para sa edad 1860, taong gulang para sa essential lamang. Ang ibig sabihin nito, pwedeng lumabas yung 18 years old pababa para doon sa mga essential. Pero sa akin naman, bakit kailangan pa yung minor ang utusan kung bibili ng gamot or pagkain? Bakit hindi na lang yung at age? Ibig sabihin, yung pasok doon sa 18 years old to 60. Hindi ba? So, siguro sa atin naman, advisean na lang natin yung mga kabarangay natin na kung may mga kailangan sila, ay yun na lamang nasa tamang edad ang uutusan kesa sa uutusan nila yung mga minor or uutusan nila yung medyo matanda na. Imposible naman na sa isang pamilya,
walang 21 years old hanggang 59 years old. Tiyak ko meron yan. No? So, yung mga sector leaders natin na barangay kagawad, advisean ninyo yung mga purok leaders ninyo na kung may lalabas man sa mga bahay, diyan sa mga teritoryo nila, wag na yung 18 years old pababa or 60 years old pataas ang bibili ng pagkain sa palengke, bibili ng kailangan sa grocery. Yun lang at age, yung 18 years old hanggang 59 ang kanilang utusan. Ano? Pagkatapos yung curfew hours natin, alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, pero doon sa memorandum ni Governor, 11 o'clock. Pero doon sa memorandum ni Mayor, 10 o'clock naman. So tayo dito, kung ano yung memorandum ni Mayor patungkol doon sa curfew hours, kailangan sundin natin yon. 10 o'clock ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Okay? Liquor ban mula effective March 20, wala nang liquor na yan, wala nang alak, wala na munang iinom, walang magtitinda. So again, sector leaders, kindly monitor, advise your purok leaders at saka exos ninyo for strict implementation nito to visit, no? Yung mga nagtitinda ng alak at nagpapainom ng alak na to cease and desist from selling and yung allowing somebody to drink doon sa kanilang mga tindahan, no? Even at home, kanyang liquor ban. Sabihin nila na hindi, nasa bahay naman kami. Liquor ban nga eh. Whether you are outside, bumili ka, meron kang stock, liquor ban, meaning to say, wala munang iinom. Either you are inside your house or you are outside your house. Either you buy your alak or you have stock in your home. Liquor ban, walang iinom. Either you are inside or outside of your residence. Food dining at grocery, kailangan 50% lamang, no, ang capacity niyan. So again, kagawads, sa inyo lahat ng kaatang ito, no, yung walang sector areas, kagaya ni Kagawad Mokoy, wala kayong tao, sila Kagawad Jenny, kayo na namang sector 1, 2, 3, and 4, di ba? So, tumulong na lang tayo mag-monitor. Tumulong na lang mag-monitor. And magpa-implement nito. 50% sa mga dining, mga restaurants, at saka sa mga grocery store. Religious activities is still allowed, provided 30% of the actual capacity doon sa mga religious mga simbahan, bahay-sambahan, Another is temporary closure ng bars, sports bars, KTV, JTV. Effective March 20, lahat ng mga bar, close muna tayo. Dati, pinagbigyan sila ni Mayor until 10 o'clock in the evening, but now, totally close muna. Walang sinabi kung hanggang kailan. And number 9, pagbabawal ng mga party at social gatherings o mga pagtitipon. So, bawal muna ngayon. Kung ikaw ay may birthday, kapitbahay ninyo, kagaya ng nabanggit ko nung isang araw, wag na ninyo akong ituro kung kayo mga kagawad nakikiusap, no? Wag na ninyo akong ituro. Kasi may mga instances na may makikiusap sa inyo, pare, birthday ko, ay, Diyos ko, punta lang may kapitan. Alam na natin bawal, ba't nyo pa ako ituturo? Magtulong-tulong na tayo, sabihin na natin sa kanila kaagad, hindi lang naman itong huling birthday mo, hindi lang naman itong huling gatherings, magkon tayo. Canceled muna. No? Makisympathize muna tayo sa gobyerno. Ang gobyerno naman, hindi ginagawa ito ng gobyerno pahirapan ng tao.
ginagawa ng gobyerno ito para iligtas ang mamamayan natin at hindi tayo tamaan ng COVID-19 at hindi na ito kumalat pa. So, pagka ganun ang sitwasyon, wag na kayong magturo, no? Kayo na mismo, pare, pasensya na ka at talagang wala tayo magagawa. Talagang bawal muna. Number 10, mandatory barangay checkpoints. Pansamantalang pagbabawal sa mga dayo, bisita o hindi naninirahan sa barangay, except kung mayroong siyang PT, RT-PCR testing at siya ay hindi positibo sa COVID-19. Okay? So, ibig sabihin nito, pagka may mga na checkpoint, yung mga barangay checkpoints natin, pupunta, may papasyalan siya na isang kaibigan doon sa kanilang purok, pero hindi siya taga Balibago at wala naman siyang RT-PCR testing na nagsasabing siya ay negative sa COVID, pabalikin na natin, pauwiin na muna natin. Sandali lang naman po ito. Paliwanagan na natin na sandali lang ito, pagkakuan libre. Yung kagaya ng mga naliligaw, no? Mga naliligaw, dadalaw sa mga lugar natin. So, bawalan na muna natin. So, 10 mahalagang bagay na pag yan ay napatupad natin ng maayos, mapipigilan natin unang-una yung community transmission ng COVID-19 kasi ang nakakatakot dito yung mga asymptomatic, no, na kung saan wala tayong masyadong nakikitang simptomas doon sa tao, and even the tao hindi niya alam na siya pala ay carrier na nitong COVID-19 na ito. So, yung limitation on freedom of movement is not to curtail the rights of a person. We are under attack by a virus which is mobile, carried by a person na meron na siya, no? So, kung makokontrol natin ang freedom of movement, itong mga asymptomatic na ito, dyan lang muna sila sa bahay nila, ay hindi mabubuhay ng matagal ang virus at hindi niya ito matatransfer. Once na nagkaroon na tayo ng community transmission, yung kapitbahay nahawaan na, yung lahat nagpunta sa tindahan nahawaan na dahil sa mga inahawakan, mahihirapan na tayo nun. Mahihirapan na tayo. The way we look at the readiness, ready tayo, but resources cannot afford na tayo ay mapunta doon sa ganung sitwasyon. When I say resources, una, pera. Sumagad-sagad na rin ang pera ng gobyerno natin last year, no? Pangalawa, resources, facilities, no? As of now, meron na nga tayong mga positive pero hindi pa natin madala sa ospital kasi kukuha ka pa ng hintayin mo pa para ikaw naman ang kukunin. And they are there. Nandyan lang sila. Sa mga, later on, mamaya, papaliwanag ni Eliza siguro. So, ganun ang gawin natin, ano? We are not violating the rights of a person para siya ay magpunta sa isang lugar na gusto niya. Hindi ganon. We are just limiting and preventing people na pupunta sa isang lugar na hindi naman essential, hindi naman kailangan. And the most important thing is we do not identify those asymptomatic, and even them di nila alam, and they are a carrier of this virus, pupunta sa isang lugar, mga hawa siya doon. So, yan ang ating iniiwasan. Okay? So, ito yung mga monitoring team natin. Ang mga magpapatupad ng mga monitoring team natin sa Lunes, Kagawad Yambao, kasama mo ang Sector 1, ang iyong EXO, si Enrico T. Quezon.
Kagawad Ibay, kasama mo ang Sector 2, si Dan Garcia, ang iyong EXO. Kagawad Reyes, pagka Miyerkules, Pagka Martes, si Kagawad Ibay, Miyerkules, si Kagawad Reyes, Sector 3 naman ang kasama mo, napakaswerte mo. Hindi, Sector 3, si Ronnie Rojo ang kasama mo. Webis naman, si Kagawad Makoy. Ikaw pala Sector 4, Kagawad Makoy. Mukhang pinili mo ata talaga yung Sector 4. Mas marami, aktibo. Si Iber Buenape ang kasama mo dyan. So, ang mga walang kasama natin ay Biyernes, si Kagawad Nick daw, si Jennifer, si SK, si Caballe, tsaka si Tolentino. Sinama natin sila Caballe at Tolentino dahil sila naman ang mga kasama natin nagpapatupad nito. Si Doc Manuel sa misting, sa disinfection, sila ang kasama, So, kagabi nag-duty si Kagawad Okop. Kumusta na siya? Gumanda na. Pumayat siya pero lumaking tiyan. So anyway, since na may sakit si Kagawad Okop, tumulong-tulong na lang siya, Yung mga purok leaders naman natin, Manuel Pineda, dyan siya sa Don Pepe Subdivision, ang Ilito Dizon, ang area niya, alam naman nila, Pero for purposes lang sa mga mamamayan natin na nanonood, si Angelito Dizon sa Purukto, ang area niya, Berta, Debra, Tarlac, and Gueco Avenue. Purok 3, Ulysses Tadeo, ang area niya is Adrian Street, Adrian 1, and Rina Maura. Si Purok 4, Marvin Turla, Adrian 2 and 3. Hati sila doon. Purok 5, si Daniel Pagtalunan. Ang area nito, Melba, Rosana, Rina, Garcia, Agnes Yambao. At ang Purok 6, si Salvador Canlas. Ang area niya, San Pablo, Quezon Valley, Lizares. Purok 7A, si Rupino Conwi. Laguna, Tarlac, Quezon, San Pablo, part of San Pablo, part of Quezon, New Valley, Purok 7B, Sherwin B. Valiente, Doña Carmen, Batangas, Pampanga, Cavite, Bulacan, Mindoro. Kailangan ito si Sherwin, medyo kanino tao ito si Sherwin? Sino sektor? Kagawad Dik daw. Dito sa may Batangas Street, may insidente na naman tayo dyan. Kayong mga sector commanders, isaulo ninyo kung sino yung mga sector areas nyo para pagka nagtatanong ang tao, hindi kayo nagtitinginan kung kanino yon. Alamin ninyo kung ano yung mga teritoryo ng inyong mga hinahawakan purok leaders, para hindi tayo nagtuturuan pa. Okay? Purok 8A, Ronald Alunsagay, 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th Street. Purok 8B, Edgar Tempra, 1st, 2nd, 3rd, 5th, C Avenue, and MacArthur Highway. Purok 9, Robert Maniago Jr., Ruben, 6th Street. Purok 10, Joben Caballero, Santa Maria 1. Purok 11, Analisa Selmar, Santo Niño. Purok 12, Odysseus Garche A. Santos. Purok 13, Hilario Gasid, Diamond Subdivision, Sitio Wakwak, and Arayat Street. Purok 14, Elgim Samson, Santa Maria 2 Subdivision, Salome, Pileno, Abangan, Del Rosario Compound. Meron pang Antonio Street doon, dyan sa area na yan, At Purok 14, si Joris E. Bilario, dyan sa boundary ng Bago Silang, Balibago, and Malabañas. Tungkulin ng mga monitoring team. Mahigpit na ipatupad ang memorandum ng Punong Lungsod Carmelo Lasatin at Executive Order ng Gobernador Dennis J. Pineda sa kabuuan ng Barangay Balibago.
Mahigpit na magmasid sa movement of people, pagkilos ng mga tao sa Barangay Balibago. Ipagbawal ang mga nasa labas ng tahanan. Hingan ng ID o katibayan ng paninirahan ang mga taong nasa lansangan at ang mga bumibisita o dayo ay dapat may hawak na negative RT-PCR test. Mahigpit na ipatupad ang liquor ban, pagpabawal sa mga pagtitipon, pagkakanta sa videoke. I-monitor at mangalap ng mga impormasyon upang matrace ang mga close contact ng mga positibo sa COVID-19 at ipagbigay alam ito sa ating punong barangay, sa BERT at sa health center. Section 3 nito memorandum natin, Executive Order, pagpapatupad ng mga opisyalis ng barangay at duty officer. Inaatasan ang mga opisyalis ng barangay at mga duty officers na ipatupad ang kautusan ito at kung kinakailangan ay humingi ng tulong sa kapulisan sa pagpapatupad nito. Kahapon may insidente dyan sa may Diamond Subdivision. Pakalat-kalat itong lakay, Mr. Carino, which is identified natin siyang na-expose kay Mr. Eddie Bondok, no? Nandoon sa Diamond, pakalat-kalat, inutusan ko sila Kagawad Makoy na puntahan at sabihin mag-quarantine muna sa bahay habang naghihintay ng aksyon mula sa BERT at sa health center natin kung anong gagawin. Abay, nakikipag-away pa. No? So, ang ginawa ni Kagawad Makoy, tumawag na ng pulis. Pati pulis, hindi niya ginagalang. Sobra na ang taong yan. No? Lumalampas na siya sa guhit. No, lumalampas na siya sa guhit. Hindi natin siya, pinagbibigyan natin siya sa iba niyang gawain. Pero dito, i-violate niya yung mga kautusan na ito, kautusan na ng gobernador, kautusan na ng mayor, gumawa na tayo ng executive order, nandyan na yung mga contact tracer, mga health worker, andyan na tayo para siya ay pigilan doon sa kanyang ginagawa. Sa susunod, pagka ganoon, kung sino makamonitor, akong tawagin nyo, haharapin ko na yung tao na yan. No? Sobra na siya, lampas na siya sa guhit. Okay, so maliwanag tayo dito. Next. Next, G.2, Barangay Balibago Memorandum dated March 2021 designating Barangay Kagawad and Officer of the Day to a specific purok or sector that they will monitor on a daily basis in terms of the operation of the barangay checkpoint by the purok leaders and their bantay bayan. Okay, so maliwanag ito, no? Kagawad, Aber Reyes, purok 1 ka. Yan ang area mo. Kagawad, Fernando, Yambao, purok 3, 4, and 5. 3, 4, and 5. Kagawad, Arnold Ibay, purok 10, 11, and 12. Kagawad Carlito Marcos, purok 2, 13, and 15. Kagawad Leonardo Nicdao, purok 6, 7A, 7B. Jen, hindi na namin kayo sinama dito, no? Dahil kay George Caballe, purok 14. Kay Doc Manuel, 8A, 8B, and 9. Magtulong sila doon ni Okop. Nung ginawa kasi ito, alam ko si Okop may sakit pa. Kanya, di ba, napag-usapan nung isang araw. So, itong memorandum na ito will take effect effective March 20. Nag-effect na. So, the radio operator is directed to call radio check. Mag-conduct siya ng radio check every 2 hours. No, to start at, lalo na sa gabi, 10 o'clock, tapos tawag siya ng 12, to 2 o'clock, 4 o'clock, hanggang 6 o'clock to ensure na yung mga tao natin ay nandiyan sila sa labas. Sa araw naman, kayong mga designated area commander o mga leader, no, tawagin nyo sa may radyo naman kayo, pa-check nyo yung inyong mga teritoryo, mga purok leaders nyo, kung nandiyan sila, nag-iikot, nag-advise sa mga tao. Okay, maliwanag tayo doon. Next.
Next, implementation of curfew, liquor ban, and barangay checkpoint. So, napaliwanag na natin paulit-ulit yan. Pakiusap ko lang sa inyo, unahin natin yung mga kamag-anak natin, unahin natin yung ating mga kapitbahay, unahin natin yung ating mga nasasakupan, no? Tungkol dito, curfew, liquor ban, and barangay checkpoint. Okay, next. Next, updates on the COVID-19 cases in Barangay Balibago as of March 21, 2021. Okay, so that we can hear from our health workers at saka sa ating contact tracer, any motion for the suspension ng rules? Upon motion of Kagawad Makoy duly seconded, the rules is hereby suspended. So I would like to recognize Liza from the Rural Health Center natin. Pwede bang pag-brief nyo kami tungkol dito? At sabihin na natin yung mga lugar kung saan nandoon yung mga COVID patients natin so that yung mga tao sa lugar na yan, they will be aware at medyo mag-ingat sila. Just not to mention the name. Pero kilala naman na lahat ng mga kapitbahay nila kung sino yung mga tinamaan, ano? Okay. As of March 22, 2021, active cases of Barangay Balibago. 29 cases po, Kap. Tapos, yung mga 29 po doon, yung isa na lang po, si Brasher dyan, yung nasa home po. Pero ongoing na po siya ngayon, Kap, for transfer po. So, paano yung silakwan, yung taga-Diamond? Sina Bondok po. Bondok. Nasa ano na po sila, Kap. Nalipat na po lahat. Yung 6? Opo. Bali, si Brasher po, Kap, yung sa Si Jan. Waterstone. Si opo, Jan. Nagpa-reswab po kasi siya. Okay. Tapos, lumabas po yung result niya kanina, Kap. Ano? For assessment muna siya sa ONA, tapos Ano yung result dyan? Positive? positive pa rin po. So, yung nauna niya, positive. Positive din po. So, siyang wala na siya magagawa ngayon. Opo. Kasi tigas-tigas ng ulo niyan, no? Opo, Kap. Okay. Bali, si Brasher, Kap, magpapatransfer po siya sa, ano na po kasi ngayon, yung mga asymptomatic na gustong mag-private, Kap. Meron po tayong isang hotel na pwede silang ma-admit. Saan yung hotel na yan? O Garden Hotel. Sa O Garden. Oh, nabanggit sa akin ni Jan yan nung kausap ko siya na dyan muna siya. At saka yung si Jeffrey. Opo, Nick daw, Kap. Jemmy Nick Si daw. Jeffrey, ano? Okay, go ahead. Anyway, ganito, no? Dyan sa may Chodoro Street, Santa Maria 1, we have 2 cases dyan, no? Pero ako na ito, pa-discharge na. Yung po nakikinig, nanonood, huwag po kayong matatakot o mababahala. Pero ako po, nag-decide na ako na to tell you kung saan yung mga COVID patients natin so that aware din po kayo. Pero ito pong mga lugar na ito, nalinis na po natin iba dyan, disinfected na. Yung pong mga, we will not mention the name, pero yung area po ay babanggitin ko, no? Dito po sa Chodoro Street, Santa Maria 1, meron po tayo dyan na 2, no? Pero due for release na sila. Due for release na. Diyan naman po sa Quezon New Valley, meron din po tayong 2 dyan. Pero for release na rin sila. Recovered na po sila. Diyan naman po sa may Santa Maria 1 din. Merong isa dyan, pero makuha na rin siya pa-release. Makausap ko nung isang araw ito, no? Diyan po sa may Montang Avenue, may isa tayo dyan. Pampanga Street, meron po tayong isa dyan. Laguna Street, meron po tayong isa dyan. 6th Street, meron po tayong isa rin dyan.
Diyan po sa may Marley Street, diyan sa Diamond Subdivision. Meron po tayong marami diyan, no? 7, 8, 9, 10. Halos 10 sila na nandyan sa area na yan, no? At sa Quezon New Valley, meron pa rin po tayong isa, anak nito, nung dalawa na matanda. At dyan po sa may Sarita Street, no? Ito yung sinasabi ko, no? Kasama dun sa lahat sila ay nakakompine na sa ospital sa ngayon. At dyan sa may Waterstone Antonio Street, dyan sa Balibago, kausap ko rin ito, medyo nakakuha na po ito, naka-quarantine na siya. Waterstone, pinagbigyan sila ng health center, no? Nagpa-test, nag-positive, ayaw niyang aminin sa sarili niya, nagpa-test uli, positive uli, ngayon kukunin na po sila doon. Sa Doña Rosario Street, meron rin po tayo dyan. Doon sa may dormitory sa Batangas, si Kwan, yung engineer, no? Nakakompine na rin po ito dyan. Santa Maria 1, meron rin tayong isa dyan. Dito sa may Tomas Street, yung nagtatrabaho dyan kahapon. Isang araw, kausap ko siya. Nagtatrabaho dyan sa loob ng Clark, no? At dyan sa may Pipi Street, Avenue, corner, Pipi Street, kinuha na ata kahapon ito. Ito yung galing ng Cagayan, magtatrabaho dito sa atin, isang engineer, na-require siya, no? So, gano'n na yan, ano? Pagkatapos sa Don Juan Street, meron tayong dyan din yan sa Diamond at sa 6th Street at sa Garcia Street meron tayo. Yan ang mga latest natin, no? So yung pong mga nabanggit na lugar, nandyan po ngayon yung mga nag-positive. Karamihan po sa kanila ay may mga asymptomatic, may mga talagang nagpakita naman ng mild. At halos ang siguro bigyan natin ng pagkakataon itong mga contract tracer natin kung ano na yung mga activities na ginagawa nyo as of now. Unahin natin siguro si Joy. Joy? Hello po, Kap. Tulad po ng dati, Kap, same pa din po naman. Kino-contact trace po namin yung mga positive. Tapos po, ina-identify yung close contact po nila. Tapos ngayon lang po, yun nga po, nadagdag po yung second generation close contact. Which is po, close contact po ng close contact din po. So, nag-advance contact tracing na po tayo. Yun po yung nadagdag sa ngayon, Kap. So, yung SIC-1, alam natin na si Eddie Bondok, isa siya sa opisyalis dyan sa Homeowners Association, nag-positive na siya. Ito mukhang super spreader ito kasi yung mga anak niya, 6 ang tinamaan din, pero itong mga taong ito ay na-expose sa kanya. Sinulatan tayo ng mga tao dyan. What happened to Virgilio Carino, Marisa Leganzon, Lorna Sarmiento, Valentino Dizon, Justin Nepomuceno, Jun, yung mga nandyan na nakasalamuhan ito si Eddie. As far as I remember po kasi, Kap, si Sir Eddie Bondok po kasi, nagkaroon po siya ng symptoms. First day of symptoms niya is March 3 po. Which is, 2 days prior the symptoms po ako, March 2 and 1. Which is, nangyari po yung meeting po doon sa Diamond Association po is February 27 po siya. February? 27 po. Pero may mga, kung kami dito, may mga picture.
na ibinigay tiyakin nga natin ito kung itong mga pictures na ito ay bago. Ayan, yung mga yan. Actually po kasi Kap, may pinakita po si Kagawad Iway na yung letter nga po na Feb 27 yung meeting. Chinek po namin dalawa ni Ma'am Junica po yung date talaga. Kaya po, hindi po sila makonsider as close contact po kasi malayo po yung date. Kasi ang consideration na maging close contact ka po Kap kasi is 2 days prior the symptoms po. 2 days prior symptoms. Opo, Kap. Yun ang sinusunod natin. Opo, Kap. Alam naman natin na incubation period is 5 to 10 days. 5 to 10 days. Kunwari ako, na-expose ako. Na-expose ako April 1. Hindi naman kinabukasan, nandun na yon. Hindi naman after 2 days. Ang tinitingnan dyan is pwedeng magpakita ng simptomas 5 days up to 10 days. 10 days, yun na yung incubation period. Di ba? Matagal na yan natin na last year pa yan. So, kung ang gagawin ninyo ay 2 days lang prior to the examination, nag-positive siya, hindi ba kulang? Hindi ba kulang? Magne-negative yun. Magne-negative yun. Kasi yung na-expose doon, kung 2 days lang ang kukunin ninyo, hindi ba magkakaroon ng problema tayo bandang huli? Bali yung Kap, yung 2 days bago po yung symptoms, tsaka po yung nung nagka-symptoms po siya, kinukuha po natin yon as close contact po. Doon po tayo mag-i-start doon sa 2 days po bago yung Backward. symptoms niya. Pababa po. Yan, backward nga. Opo. Siguro, para magkaroon tayo ng standard, I would recommend, kung nagkaroon siya ng positive ngayon, na-test siya kahapon, lumabas ang resulta ngayong araw na to, i-trace natin yung 10 days before. Kasi hindi naman natin masasabi kung gaano katindi yung virus eh. Di ba? Can you detect that? Kasi kung ang titingnan lang natin, na-test siya kahapon, 2 days backward lang, ang titingnan natin na sa close contact niya, hindi ba ko yun? Hindi ba? Pag naman po Kap, pag asymptomatic naman po yung pasyente, wala siyang symptoms, nagbe-base po tayo dun po sa result kung kailan po siya nagpa-swab test. Dun po yung start ng Pero hindi ba ang contact protocol trace. natin dyan once na ang tao ay na-expose siya doon sa isang nag-positive, i-hold lang natin yan. Dapat yan, quarantine yan. Hindi muna siya papayagan na lumabas until such time na magkaroon siya ng swabbing at lumabas yung kanyang result. Diba? Kasi kung papayagan natin yung na-expose. Kagaya nito, palagi niyang kausap ito noon, prior na positive yan. Eh, kung papayagan natin yan, kung asymptomatic yung tao na yan, wala siyang sign, paikot-ikot dyan. Diba? Siguro, I would like to request kayo sa health center na advisean nyo itong mga to na since na sila palagi ang reported, may report nire-report sila ng mga tao dyan sa lugar na yan na sila yung mga close contact niya. Siguro naman, padala nyo ng aksyonan natin yan. May mga number naman pero it is not enough kasi they will deny Nandun na nga yung pulis, ayaw pang paniwalaan No? Anong gagawin natin in case na ganito? Matigas ang ulo ng tao. Yun nga po Kap, ipapa-identify ko po tapos ipapakontak ko po sa mga tracer yung mga nire-report po na siguro second gen na close contact po ni Sir Eddie. Tapos kailangan po nilang sumunod dun sa protocol natin na quarantine po. What if they deny? Ayaw nila. Siga matigas Ayaw I-report, maniwala.
ire-report na po natin siya sa taas cap or sa mga pulis po, PNP. Nireport namin sa pulis. Ayaw pa rin maniwala sa pulis. Kay Mayor. Anong gagawin Siguro natin? po, mag-aano na lang po kami kay Dr. Verona para masabi niya po kay Mayor kung po talagang hindi sumusunod po yung concern po na tao. So papabayaan lang natin, wala na tayong aksyon na gagawin. Hintayin lang muna natin sila na mag-decide. What if ang taong ito ay super spreader? Anong recommendation ninyo kayo sa health center? Sa DOH? Nandito rin DOH? Wala. Kung ano ka, siguro papakuha natin para ilagay natin sa isolation facility po para hindi po talaga siya makalabas. Kahapon nga sinabi namin na diyan ka na lang muna sa bahay mo awaiting kung ano yung aksyon ang gagawin ng DOH at saka ng health center na. Ayaw nga eh. Galit na galit yung mga tao. Alam nyo, pupulutanin tayo ng mga taga... Nagkuha na sila, nag-post na. Nag-post na sa social media na talagang siga. Siga. Anyway, siguro, pagka ganon, no, pagka nakita, kaninong area yan, Kagawad Makoy, i-report ka agad kay Madam, no, para mai-report ka agad kay Dr. Verona, at saka kay Mayor. Ngayon, tayo naman sa advisean lang siya na umuwi muna, Ngayon, kung ayaw niya, coordinate sa pulis, buhatin ninyo. Hindi po pwedeng hindi po pwede na i-insist niya yung kasiga-sigaan niya. Or tawagin niyo ako. Ano? He's already crossing the border. Na yan, sobra na yan tao na yan. Hindi na po pwede yung pagkasiga-siga niya dito. Baka mamaya makakita siya ng tunay na siga dito. Lintik na yan, pinagbibigyan lang natin. Pero kung ipuput niya at risk yung health, security ng ating mga tao, abay lintik siya, papatulang ko na siya dyan. No? Ganon ang gawin niya. Okay, ngayon, another thing, during our last meeting, kasi lumaki, nag-33 tayo eh. So sa tingin ko, at the time, 3 pa lang ang contact tracer natin, si Bekang, si Joy, tsaka ngayon 4 na. Pero kukulangin tayo dyan. So ang ginawa ko, inactivate ko itong mga bantay bayan natin together with their purok leaders to help you in the contact tracing. So, yung bawat isang purok kasi may 5 tao, so 6 yan. Kilala nila lahat ng tao sa lugar na yan, kabisado nila yung mga terrain, yung mga iskinita. So, tutulong sila sa inyo doon sa actual, yung unang nakasalamuha, expose. Second hanggang 3rd generation, no? Ibig sabihin ng 3rd generation, yung na-expose doon sa nag-positive, that is the first generation, di ba? Tapos yung na-expose na yon, meron pa rin siya nakasalamuha. Pero yung nakasalamuha na yon, meron pa rin. So yung 3 tutulong sa first, second, and 3rd generation contact tracing, makikipag-coordinate sila directly sa inyo. Or ayun, may nagpunta na kanina, na-coordinate sa kanila. No? So, yun na yun, no? Kasi, kung kayo lang, patingin ko, pagka dumating na tayo doon sa worst scenario, baka hindi kakayanin. Kaya nga, total, nandyan lang naman yung ating mga bantay bayan, purok leaders, wala namang ginagawa. So, I activated the barangay COVID monitoring team. So contact tracer under the leadership nitong mga barangay kagawad natin. Okay? Nakakaintindihan tayo doon. So anything more? Ano ang natin? Kumusta na lahat ba ng mga patients natin na nag-positive?
all of them nandyan na sa NCC or nasa ospital na? Yung mga asymptomatic natin, Kap, nasa NCC po tsaka NGAC po. Tapos yung mga positive po na symptomatic, nasa ONA po. Yung iba, Garcia Hospital po. Meron din po tayo doon. Pero naka-admit na po lahat. So wala na sa mga Oo, bahay-bahay. yung sa ano na lang, Kap, yung naiwan. Si Tadeus. Quezon New Valley. NCC po. Nasa NCC na Opo. rin. Wala nang tao doon sa bahay nila. Wala na po. Okay. So, kasi nakakatakot yun. No? Bakit positive na nandiyan pa rin sa bahay? Nagre-report yung mga tao. Kap, positive. Diyan sa Diamond, Kap, positive po ito. Bakit nandiyan pa rin, no? Hindi ko alam ang isasagot. Pagka gano'n, ano isasagot natin? Kunwari. Opo, Kap. Kasi po, kahit po kasi asymptomatic sila, Kap, dadaan pa rin po sila sa ONA po para Hindi. sa assessment. Yes, ibig sabihin, na-examine na sila. Positive na sila. So, pero nasa bahay pa rin sila. Alam ng tao na positive na sila. Pagka nagsabi ang tao sa amin, ano isasagot namin? Ano sasabihin namin? Bali, yung instruction po kasi, Kap, pag kunwari po, positive po yung pasyente, itatawag na po namin kaagad sa Hospital na Angeles. Ngayon po, Kap, dahil sobrang dami na po ng pasyente, hindi na po makater, pag po ganyan, magbibigay po sila ng slot para po makapasok na tayo. Pag hindi pa po, Kap, nakakuha ng slot, magsi-self-isolate muna po sila. So, Tapos, sinasabihan na lang po namin yung pasyente na magstay muna po sa room habang naghihintay po tayo ng slot papuntang hospital. so ibig sabihin nun, positive na sila, exam na. Pero wala pa tayong slot for them to be pick up at dadalhin sa ONA for examination. For the meantime, nasa bahay muna sila. And self-isolation. Okay. So, ano isasagot namin sa tao nga? Yun nga po, Kap. Temporary po na nasa bahay muna yung pasyente. Make sure lang po na sumunod muna siya sa health protocol po. So, for that matter, yung mga properly coordinated tayo dapat, no? Pagka may mga incident, nag-positive ang isang kabarangay natin pero wala pang slot for them na pipick upin sila ng disaster ang pipilap, di ba? Pipick up. For the meantime, na nandyan sila, kailangan yung active coordination natin. Please advise, bibigyan namin kayo ng kopya kung sino yung mga leader, mga kagawad na naka-duty. Pangalawa, may area kung saan residing yung tao na yon para sila naman, they will advise the purok leaders and the Bantay Bayan na bantayan yung bahay at advisean yung tao na wag munang lumabas, no? At mag-isolate din siya kung sakaling may kasambahay siya o kasama sa bahay. Pangalawa, after na matanggal yung mga tao doon sa kanilang mga bahay at nadala na kung saan man dadalhin, lahat automatic naman no? Examine muna doon, x-ray, laboratory, at saka lang magde-decide, dadalhin muna sila sa ONA. Pero yung mga nasa tent city, nakikiusap yung mga iba doon kasi mainit daw, bla bla bla, pero sabi ko walang magawa. So, pagka wala na sila sa bahay, coordinate din, please advise, kasi ako, ang alam ko, nasa bahay pa sila. So, paki-advisean lang ako, copy partners advice yung mga kagawad natin para naman sila, madirect nila si Doc Manuel to conduct disinfection immediately pagka nabakante na yung bahay, area na yon. Ngayon, pagka nag-disinfection, hindi lang yung bahay, pati na street. Kagaya sa Diamond, pinakuhan ko yung Sarita, marami akong street dyan, including the open spaces, open space, pina-disinfect ko para yung mga nagpapahangin, no, na tao dyan ay hindi matakot. So, kailangan lang talaga full active coordination sa ating lahat. Whatever is information na nakuha ninyo, please, pass nyo sa akin
pass sa kagawad. Ako naman, I will do my share. I-remind ko sila or advisean ko, natanggap ba ninyo yung ganito? O ganito ang gagawin natin yan. Kap, siguro po, pwede po kaya, Kap, na gagawa ako ng group chat po or ano, para po i-member ko po yung mga concern po na makakasama namin sa contact Mas trace. mabuti, pero yung group chat na ito shall not be passed Opo. and hindi ito ibibigay. Do not invite members in the Opo. group chat if it is not kung wala silang Yung concern. kasama lang po sa No, okay. birthday Sige, po natin. create a group chat. Para po pag, kunwari, Kap, yung pasyente po na pick up na, mag-update po doon kung for disinfection na po. Pero or- do not include the patient in the group chat. Opo, opo. No, kasi baka sila naman ang Bali, yung barangay lang po, ay yung street lang po yung lalabas doon. Tsaka yung address. Yung contact tracer natin, ikaw, health center, si Junica sa DOH, Kagawad, ako, Sec Billy. So, yun lang. Yun lang. All the rest, we will give instructions over the radio or over the cellphone. No, pero yung group chat natin na yan, maganda yan para lahat tayo updated, no? Okay? So nakakaintindihan ba tayo doon? So far ngayon, anong nakikita nyo? Pataas pa rin tayo or pababa? Ikaw muna, Eliza. Kahapon, Kap, bumaba na po yung case. Bali, di po katulad nung 2 days na sunod po, nasa 40s, 30s po yung case. Kahapon po, 15 na lang yung... Diba 65? Opo. Tapos, kahapon, Kap, wala na rin tayong case from Balibago po. Sana po tuloy-tuloy na. Thank you po, Kap, tsaka yung barangay official po sa pag-support po sa amin sa health center po. Contact tracer, ano naman ang nakuha nyo? Ano yung may mga resistance ba pagka nagkakanta kayo ng interview or what? Actually, Kap, may mga instances na nahihirapan po talaga kaming mga contact tracer sa mga pasyente. Like, nung sa akin po, parang hindi pa po natanggap na he is positive. So, nagpa-reswab po ulit siya. Then yung... Sino si Jan? Yes po, Kap. So, minsan kami po ang nag-a-adjust para sa kanila para lang mapagbigyan po natin sila. So, napareswab naman ho to, Kap, then lumabas ulit is positive. So, this time, kami naman po yung masusunod para ma-transfer na siya. Ayun. So, kasi yan paalis na yan eh. Pauwi ng Amerika, no? Yes po. Oh. Anyway, if we have the documents, if we have the medical documents na nagsasabing ganito siya, let us insist. Hindi siyang masusunod. Let the documents prevail. Kasi hindi naman yan dokumento na galing lang sa isang uhugin na tao eh. Galing yan sa isang doktor, authorized by the government to conduct, or sa isang hospital accredited by the government to conduct mga ganyang examination. So whatever is the result, pag sinabing positive siya, so let us give due respect to that documents and we will insist na itong masusunod. Hindi yung sasabihin ng tao. Hindi yung sasabihin ng tao na, hindi, wala akong ganito, wala akong ganyan. Hindi, ganito po yan eh. Now, if there is, kunwari, kukunin na siya, no? Dadali na, ayaw niya, coordinate with us. Coordinate with us. Na nandyan na yung mga, may islat na, dadali na siya, kukunin na, then coordinate with us. Kami ang kunyan. Kami ang magre-resolve dyan, no? If there is a need by force to get him, we will get him by force. Sa ibang bansa nga, di ba, nila-lockdown talaga. Ina-acetylene pa yung mga bahay-bahay para wag makalabas. Di ba? Bakit dito masyado tayong
Natatakot ba tayo niyan sa mga siga na yan? Tayo magpapakumbaba lang tayo. No, nagpapakumbaba lang tayo para walang gulo. Pero magsiga-sigaan sila at the risk ng ating mga kabarangay dito sa COVID-19, baka makakita yung tao na yan ang tunay na siga later on. No? Okay? So, we will insist. Let the document be the authority over do sa tao. No? Kailangan siyang ma-isolate, kailangan siyang ma-hospital or mapunta sa mga quarantine places natin. Basta covered tayo, basta we were equipped. Okay? So, next. Contact tracing of COVID-19 patients and their close contact. So, Na-discuss na. Halos na-discuss na natin yan, ano? Next, isolation of asymptomatic COVID-19 patients and their close contact. So, but the problem is, how can we determine a person who is asymptomatic kung hindi siya natetest? Yan ang problema. So, kailangan i-address siguro ninyo yan na automatic lahat na na-expose kailangan mag-conduct, maikon sila, mag-undergo ng COVID testing, swabbing. Yes, Kap. Yung mga close contact po ng positive natin, may schedule po sila on the 5th to 7th days of exposure po sa positive. On the May 5th and schedule- 7th day. Opo, may So, schedule yun ang- po sila ng swab test. So, yan ang tinitingnan natin, incubation period, di ba? Opo. Okay. So, paano kung on the 5th and on the 7th, yes. Magkakandak na tayo ng swabbing. Okay. So, sana wag nating itong baliwalain. Ako nakikiusap ako sa inyo, DOH, na yung mga nakasalamuha, na-expose doon sa mga tao na nag-positive, sana wag tayong maging relax. Kailangan lahat yan ma-identified natin. For the meantime, ma-quarantine o isolate natin and immediately conduct swabbing. Para na rin doon sa tao at sa ating lahat. Kasi kung hindi natin nakitaan yan ng symptoms, wala naman symptoms yan eh. Huwag na nating iswab, okay lang yan. Not knowing na not knowing na positive yan, abay sisingilin tayo ng taong bayan pagka nagkaroon ng investigation bakit kumalat ang COVID. Okay? Next, schedule of COVID-19 rapid testing of all barangay personnel on March 25, Thursday, and on March 29, Monday, next Monday, 8 a.m. until 5 p.m. Okay, March 25, ito yung RT-PCR testing? Rapid test. Di ba ito yung dati? Ano yung dugo yan? Okay. So lahat, lahat tayo. Sa mga kapulisan natin, marami yatang, paano natin makakuha niya na accurate ba talaga yan? Pag po, Kap, may nag-positive dun sa rapid test po, i-confirm pa rin po sa swab test. Kagaya ni yung si Jan, Opo. ayaw niya wala daw siya. So, i-confirm pa rin. Pero yung kay Jan po, swab test na yun, Kap, pero pinaulit pa rin niya. Dugo ito, dugo. Ang problema nito, paano kung nagkaroon tayo ng flu? Nagkaroon tayo ng flu. Flu lang. Alam naman natin yung flu is part of the COVID family. Nakawanan ka ng dugo. Hindi positive tayo. Bakit pa natin gagawin yun? Hindi naman sa kino-question ko yun. Bakit hindi pa tayo mag-directly swabbing? Para hindi masayang ang resources ng gobyerno. Kulang po siguro sa budget. Mas mura po yung swab ay rapid test. Okay, anyway. Mr. Chair. Um, Ma'am Lai, katulad yung rapid testing natin. Tinanong na kita kanina, ako na swab test na. Kailangan mo pa bang rapid testing?
Kung ano, kagawad, kung may schedule naman po at libre naman po, pagawa na lang po natin. Kaya nga, sabi ni Kap, paano kung sinipon ako nung araw na yun, Monday? Pag Inuubo ako. nag-positive yung ano mo, IgG po. Pag kasi Kap may na po, yung flu, kunwari po nilagnat. Minsan po nagpa-positive po yung Yes, alos IgG. karamihan. Kasi, alam mo, maski hindi tayo doktor, nagbabasa rin naman tayo. Yung COVID kasi maraming kapamilya yan eh. Marami siyang kapamilya. Kanya nga pagka may natrace yung virus, kagaya ng plema or what, COVID. Di ba? Pero yung tanong ni Kagawad, since na ito'y galing sa ating na local government, it's mandatory. Mandatory. Whether na nagpa-swab ka ngayon, maski na nga swab maski na nagpa-swab ka, sabihin mo negative ka, sige, mag-conduct tayo yan. Para malaman natin kung sino tayo, ano tayo, at basta provided mauna si Eliza na magpa-kwan. Kap, na vaccine Bukas na po kami, siya. Kap. Bukas po yung rapid test namin. Rapid test. So, kasi kagaya ng polis, ang dami nag-positive sa polis. Pero, hindi ibig sabihin, pag nag-positive tayo dito, ay positive na. No. We will still undergo final doon sa swab test. No. Okay? So, Next, other matters. other matters? Any? Pero tingnan ninyo, no, meron akong nabalitaan, chismis lang ito, galing sa mga natin. Dito sa may Adran 1, mukhang may dinala dyan sa ospital. Adran 1. Kila Trinidad. Pa-check lang ninyo. Dinala ng, lang ito, chismis ng mga contact tracer ko. Kap, yung pong sinasabi nyo, yung po yung sa merkado, yung sa Garcia Street. Yun lang po, chismis lang po yun. Pero i-check din po namin. Check nyo. Doon sa may apartment daw. Nadala ng JBL. Okay? So we will read the comments in the... Ay, oo nga pala. Basahin natin yung mga comment, kung bago tayo magtapos. Pero before that, Kap, may message po ang Police Station 4. Basahin ko po Sec, good morning. Pakirelay kay Kap kung pwede mag-request ng disinfection. May nag-positive kami na detainee. Yes, alay, kagaya noon, may nag-positive na, na RT testing yan or yung rapid testing? Yung sa, marami na po kasing test ngayon, Kap, may swab test na antigen test po. Pero saliva? Opo, yung saliva po. Pero yung confirmatory lang po natin for COVID positive po, yung NPS, OPS po. Yun lang po yung tinitignan natin. Pag yun po yung nag-positive, COVID-19 po. Pero the rest po nun, may reswab po sila. Okay. Yes, papakandak natin yan sa Station 4. Pakibaba. Babasahin lang po namin yung mga message natin. Kay Etelyn de Los Santos Singh, good morning, Kap Mama. Good morning po. Kay Aiza Cayete, good morning po sa lahat. Good morning din. Esther Pineda, good morning po, Kap. Okay po ang programa nyo, Kap. Salamat po. Salamat din. Erning Maglaki, tama pong ipaalala niya sa atin mamamayan ang memo ng ating mayor. Mabuhay kayo po, Kap Mamak, sa mga ginagawa nyo sa ating mga kabarangay. Thank you, Erning. Kay Esther Gudo Belicario, good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mahal na kapitan at mga kagawad. Salamat po. Kay Led De Leon, good morning po. Kay Alex Sibay, good morning, Kap, at sa lahat ng kagawad. Good morning. Madison Sam, morning po sa inyong lahat. Stay and safe po. Thank you. Kay Ed Gondran, Honorable Kap Mama, Barangay Incident Report. Mahal naming Kapitan, magandang araw po. Kahapon po ay sa pilitan binuksan ni Mr. Virgilio Carino ang opisina ng Diamond Homeowners sa kabila ng kautusan ng inyong tanggapan na pansamantalang isara ito dahil may mga individual na nagpositibo sa COVID na laging pumupunta sa opisina. Nag-uopisina si Carino kahapon ng walang face mask o face shield sa kabila ng pagiging senior citizen niya.
na pinagbabawal ang paglabas sa tahanan at dapat naka-quarantine siya dahil kasama siya sa contact tracing. Nagtaka lang po kami nang dumating po mga PNP doon kung bakit hindi inaresto si Mr. Carino sa kanyang mga paglabag sa mga batas tulad ng DIAG Memorandum Circular Number 2020 Mandatory Wearing of Face Mask or other protective equipment, public areas, Mayor's Lasatin Memorandum, Executive Order Number 5, 2021, compliance with health self-protocols ni Governor Dennis Delta Pineda, mga direktiba ng Barangay Balibago, COVID-19 Task Force at Interagency Task Force for the Management. Dahil po dito ay nag-aalala ngayon ang mga residente ng Diamond Subdivision baka patuloy na kumalat na lumobo ang mga kaso ng COVID-19 sa isang parte ng Diamond Subdivision. Kailangan na po sana ng kamay na bakal ng barangay para malaman ng tao na walang sinisino ang batas. May nag-report po ngayon lang at binuksan na naman ni Carino ang opisina. Umaasa po kami ng mabilis na aksyon tungkol dito. Mr. Gundran, sinasabi mo ikaw ang presidente na elect ka. Bakit mo pinapabayaan na pasukin at buksan ni Carino yung opisina mo? Ipakita mo rin ang pagiging presidente mo, hindi yung sumbong ka ng sumbong. Ano? Ang mahirap sa inyo, sumbong kayo na sumbong, ikaw ang presidente. Kanya ako nag-high blood ko minsan eh. Presidente ka, insist mo na ikaw ang presidente, may dokumento ko naman. Ngayon, for that pagpuntahan nga ninyo ngayon, at pag nandun si Lakay, tawagan nyo nga ako. At kunin natin tao na yan, sobra na yan. Para po mapaigting ang mga pagpapalatag, mga hakbang kontra coronavirus dito sa Diamond. Kami ay lumalapit at humingi. Kumilos kayo dyan, Mr. Gundran. Ano? Kumilos din kayo. Ipakita nyo kayo elected. Nakaka-high blood na rin. Sasabihin nyo, kayo elected, kayo concerned, sumbong lang kayo na sumbong. Gawin naman ninyo yon, dapat yung gawin bilang elected official. Dyan sa elected na mga homeowners dyan sa inyo. No? Mr. Gundran, ipakita mo na ikaw ang presidente dyan. Itaas mo nga kay Ana Marie Kahil. Bakit po bukas po yung DHO office sa Diamond Subdivision? Wasn't the barangay supposed to lock it down? Weren't those at the first Saturday board meeting supposed to be tested? Who is supposed to? Number one, Miss Ana Mahir. Meron kayong elected official dyan. Dapat yung mga elected ninyo, just like Mr. Gundran, to enforce. Pinasara na namin yan kahapon. No, pinasara na namin yan. But Carino is still insisting that he is the president. Ngayon, sana yung mga opisyalis na dyan, kumilos kayo dyan. Naman, hindi yung puro kami. Ngayon, yung sinasabi na weren't those at the first Saturday board meeting supposed to be tested? Yes, ito nga, tinatanong ko yung mga contact tracer natin. Yun daw, no Saturday, nagkaroon ng board meeting daw ata. Hindi ko alam kung sino nag-board meeting dyan, si Carino o kung sino yung mga yan. Alamin natin kung sino yung mga naka-board meeting. Ano? Madam Ana Marie, hindi kita masasagot dyan. Pero dito yung mga contact tracing to be assisted by our officers. Ano? Papatingin ko kung nag-conduct nga talaga ng board meeting dyan at sino yung mga nakasama nila. Who is to boast? Huwag munang galawin ko. Who is supposed to implement those measures? Kami mag-i-implement yan. And we will implement it properly. No? At ngayon, nagutos na ako ng tao. Pinapatingin ko kung nandun si Carino. Kasama namin pupunta dyan ang mga contact tracer. Kay Delma Silalik, Captain dito sa Dayan po, yung office ng DRH, mga ka-office ng COVID positive, bakit hindi po sila kuhanin? Baka positive sila, palakad-lakad dito. Anong masasabi mo dyan na
Liza? Bali, tatawag po tayo dun sa mga binigay na names po ni SEC para po makausap po namin sila. Para ma-identify din po sino talaga yung mga ibang close contact po ni Sir Eddie. Ito na. Kay Douglas Jorman, I was of the understanding that when an individual has found COVID, there would be contact tracing for the locations and people that individual contact with or visited. Just wondering why the individuals that were associated with Mr. Bondok and the Office of Diamond has not been shut down and sanitized. Many people continue to visit the office and many of the contacts are still roaming around, possibly spreading the virus. Ano, Liza, ang gagawin nyo dyan? Anyway, punta tayo ngayon doon, no? We will go there now, after this meeting. What if symptomatic po yung victim? Okay, itaas mo pa. Good morning po, Kap. Concern lang po kami sa Diamond Subdivision. Open pa rin ang office na meron na palang nagpositive. Yes, we will go there after this, Mercy. Halos subdivision lahat ito, ano? Itaas mo pa. So, sandali lang yan. Balik mo. Maraming salamat po, Kap. Natatakot na po kami masyado yung napong mayabang yung lakay na yan. Sige, taas. Okay, sige. Any other? Wala nang gustong mag-comment sa inyo? Any motion for the suspension of the... Upon motion of Kagawad Nick Dow, duly seconded by all the members present, the 61st regular session is hereby adjourned. Marami pong salamat. We will go there in Diamond Subdivision. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman ang wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health workers sa inyong barangay. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas